Philippine Sea, ating po by DJ Apunti Kamote. Let's go! At tinangay mo naman ang mga tiyagwa, mga isda sa atin. Bakit sila nakapasok? Kasama'y teritoryo natin. Akala ko ba ay sa atin lang to? Bakit ngayon di balikan na ang mundo? Sila patrong nagpapalaya, kami sa puso PCC. Iwaw yung kano na habang mga pagod natin. Break it out, yo. Ayun. At gandang gabi sa inyong lahat dyan. At welcome again sa aking YouTube channel. At meron na naman tayong i-discuss, guys. It's all about 1 peso coin BSP series. No? Na magnetic at saka yung non-magnetic natin. Ayun. So discuss lang natin to, guys, yung mga nahunt natin ngayon, guys, yung mga medyo ika nga mga collectibles, yung mga collectible coins na pwede nating ika nga itabi dahil pagdating ng oras yung medyo may malaking value. Okay, so start na muna tayo rito sa isang ito yung ating mga nahunt na habang ako'y naghahunt ng 1 peso sa 1 peso na BSP series, guys. To yan natin nilang yan. So yan, guys. Okay. So ayan, yan yung mga medyo ika nga nasa fine condition, no? Na ayan, medyo nahunt natin 2002. Ito ay isang klase ng magnetic coin na ika nga brilliant, medyo ika nga nasa brilliant pa yung kanyang no? Brilliant or fine condition. Ayan. At the same time, guys, siya, frosted. Medyo hindi lang masyadong makita yung pagka-frost niya. Ayan. Dahil alam nyo naman, ayan, sa magnetic medyo ika nga hindi masyadong ma-identify yung fan. Pero meron siya, guys, meron. Ayan. Hindi lang siya masyadong hindi lang ika nga siya masyadong ma-identify dito. Ayan. So yun yung mga medyo nahunt natin ngayon, mga dagdag natin. Actually marami-rami na yung mga nahunt natin na sa 1 piso. Kahanap natin ng 2005, no? Medyo sinasabi na rin natin to. Okay, so ayan, guys, yun yung 2002. Yan, na medyo ayan, hindi ayaw lang pakita yung kanyang pagkatros. Okay, pero ika nga pag makikita nyo sa personal, guys, talaga na medyo ayan, may naglalaro-laro na yan pag iniikot-ikot mo. Kaso ika nga talagang hindi minsan lumalabas pagka
So, okay. Start tayo dyan sa 2002 at dito naman tayo ngayon guys sa 2009. Yan. No? Ito namang 2009 na to kasama na yan sa magnetic. Yan. Release na ng BSP series na nasa magnetic na siya. Ayan o, nakikita nyo medyo may naglalaro-laro na. Kitang-kita na yung pagka-cross na. Ayan. At yan kahit malayo yung camera, pag tinamaan, ayan. At yun. So, ayan. Parang ano nga siya, parang reverse cross siya. Reverse cross, no? Kasi tingnan nyo, guys, pagdating sa likod, parang wala. Pero parang meron din na yun. Ayan, nagumagalaw-galaw. Ayan. Pero dito sa obverse niya, kitang-kita, guys. Ayan, identified mo talaga. Kaya minsan, mapagkakamalan mo talaga na obverse cross, Ayan, ayan, di na. Ayan. Yun. Kita nyo guys. Ayan, at least may gumagalaw-galaw na parang yellow, diba? Ayan. So, yan sa 2009 yan guys. Ayan, 2009. Medyo marami-rami yan. Ayan, medyo mga nasa 7 piraso yung nahunt natin guys. Ito pa yung sample ng isa. Ito tayo ng sample na isa. Ayan. Ayan, okay. Ayan, nakita nyo. Ayan. Lalaro-laro siya. Ayan. Ayan. Yung mga cross na natin na hunt. So, pag may nakita na kayong ganito guys, ayan, nakita nyo. Ayan, pag ginalaw-galaw mo, ayan. Ayan. Sumasabay siya. Diba? So, frosted siya. So, nasa 7 yan guys. Nasa 7 yung aking hunt na 2009 na medyo frosted. Okay? So, ngayon sunod naman natin itong actually guys, hindi naman talaga ito yung main topic natin. Meron akong sabi niyo, isusurprise uli sa inyo na galing din doon sa non-magnetic galing doon sa non-magnetic siya. Pero guys, yung coins na yon, di ba lahat ng labas ng magnetic, non-magnetic, siyempre di ba lahat yan merong tinatawag na mint mark. At siyempre, yung kung kailan siya na-mint, yung year, minted. Tapos yan, yung kanyang, yung ating pambansang bayani, yung pictures niya at yung Republika ng Pilipinas. So mamaya, meron akong papakita sa inyo na nahan ko guys, surprise yun, ha? Bago tayo mag-end, kaya wag kayo mag-i-skip ng video. Ito naman yung sa 2010. Kaya yan yung mga nahunt natin, which is hindi common yan guys, ha. Yan yung mga maliliit lang ang mintage. May 2010 na walang mga ganyan, na common lang. Although may value na rin kahit pa paano dahil nasa semi-hard to find na rin ata itong 2010 natin, Pero ito talaga yung tinatawag na hinahanap yan. Yung mga frosted coin ng BSP series na 1 peso coins. So ito yun guys, yung pinakikita ko sa inyo. So yun yung mga nahunt natin, at least meron ako dito sa 10 pesos, meron naman ako at least mga 3 peraso. Yan, 4 na peraso ata.
Ito yung isang sample natin ng 22 na. Ayan, napakaganda. Ayan, medyo brilliant and uncirculated ang dating. Ayan, halos wala pang gas-gas guys, di ba? Ayan, kitang-kita yung liwanag ng kanyang pagka-pros. Yun yung likod. Okay. Ayan, di lang masyado dahil ayan, ayun. Okay. Ayan. So sa obverse niya, kitang-kita yung pagka-pros niya guys. Ayan. Kaya minsan mapagkakamalan mong obverse pros lang siya. Okay. Ayan. Napakaganda guys. So pag meron mga dumaan sa inyo niyan, 2002, 2009 o any coins na mapa-magnetic man siya o non-magnetic guys, dapat tinatabi nyo na yan, ha? At yan ay medyo may magandang patutunguhan o value ang inyong coins na yan. At ito naman ay ang sa year 2011. Ayan guys, ayan, kita nyo, ayan, naglalaro-laro rin, no? Kaso sa 2011 hindi katulad ng mga pinakita natin na masyadong sa 2011 medyo pero at least yan, ayan, gumagalaw-galaw. Kasi may iba guys 2011 na minsan hindi ko na sinasama dahil minsan na halos parang pag inano mo hindi gumagalaw. Ayan, katulad yan, ayan, makikita mo, ayan, ibang gumagalaw-galaw. So ayan, so yan yung mga tinatawag na frost. Ito wala ito doon ata sa itingnan nga natin. Ang 2011, ayan, walang record yan sa Numista yung frost, no? At ito may papakita pa ako sa inyo. Tingnan natin. Kasi may nakita ako kanina na parang frosted yung lang, yung reverse niya. Ay, yung reverse niya. Parang ito, yung sample natin. Ito. Hindi masyado makita. Ayan. Ayan, medyo ayan, konti lang, no? Tapos pagdating dun sa reverse, ayan, ayun, meron din, kaso may pero alam ko meron akong isang naitabi kanina, hindi ko lang maanod sa kapal nitong ating pansample. So okay, tapos na tayo sa 11, so dito naman tayo sa 12. So ito marami-rami ako nahan dito sa 12 na to. Ayan, napakaganda rin ang sa atin na to. Ayan, wala pang masyadong actually may mas maganda pa rito, although ito lang ang nadampot natin. Ayan, pansin nyo guys, yun. Ayan, frosted dyan guys, na 2012. Okay, ayan, okay, para reverse die 3 rin ata yan. Okay, yan. Pero sa reverse die 12 din, check nyo rin guys, kasi may napansin din ako kanina na reverse die, siya, yung isang part niya lang, minsan yung reverse lang yung frosted. Alam ko meron ng lumabas na ganun guys. At yung sa ating 2013, ayan guys, ayan, ganun din, katulad din siya ng 11, di masyadong ma-identify yung pagka-cross niya, no? Ayan. Pero meron ako niyan guys, hindi lang natin maano. At saka itong ginawa natin sample, medyo ayaw ilabas yung pagka-frost niya.
Ayan. Pero meron tayo dyan. Meron tayong 2013 na try natin itong isang medyo. Ayan. May frosted tayo. Which is yan yung mga hinahunt ngayon ng ating mga kapwa wine hunters. Ayan. Medyo madumi nga lang siya. Pero yan ay frosted yan. Ayaw lumabas eh. Pero yan guys, kung mapapansin nyo yan, frosted yan. Ayan. Ayaw, mapapansin nyo. Ayan. Kulay puti. Ayan. Pero sa actual guys, mapapansin nyo na talagang yan is one. At ito naman ang kanyang reverse. Ayan. Tamaan lang din ang sinag ng okay. Hindi natin ba kayo may ilaw. Lalong dumilim naman. Ayan. Okay. Pero yan guys, ayan, sa 2013. Ayan. Ayan. Okay. Ayan o. Lalaro-laro. Okay. Ayan, kita nyo na. Ayun, parang puti na naglalaro-laro. So, meron na tayong 2002, 2009, 2010, 11, 12, 13. At ayan. Yung sa 14 naman ito, 2014. Ayan. Kitang-kita, di ba? Ayan guys. Yun o. Ayun. Okay, so meron na tayong 2014. Ayan, kahalo-halo na naman ito. At then 15 natin. Ito muna, 2014 yun, ito, ang ganda rin ito guys. Yung 2015 natin, ayan. Okay, kitang-kita, labas na labas yung pagka-pros nyo. Yung 2015, ayan, napakalinaw. Natin ang kanyang ubers. Ayun, yung gumagalaw-galaw guys. Yun o. Okay, tingnan naman natin ngayon ang sunod na variant. Ito naman 2016 guys. Yan. Ayun. Oh, di rin makita. Very frozen guys. Ayan o. Di lang masyadong ma-identify tulad ng iba. Pero pag sa actual, kitang-kita mo yan. Medyo pangit lang yung aking nangangatog-natog pa. Kaya 2016 kita nyo na, di ba? Okay, so kita. So ayan, sa 2016 kitang-kita nyo na guys. At ang ating last variant yung 2017. Ayan guys. Okay, ayun, ang ganda, kitang-kita guys. Pagka-cross niya, so medyo pinalad naman tayo guys na makakuha tayo ng mga ganitong variant. Hopefully makakuha pa tayo yung mga, meron naman ako nakuha guys ng mga hindi frosted 2006, 2007 at 8. Medyo dilapidated na, no? At tulad nga nitong isang 20 na to, 2008 ko na to. Tingnan nyo. Ayan, semi hard to find. Tignan nyo yung condition niya, yung pagka-error ko niya guys.
nakalimutan ko lang yung tawag nito sa anong error na to guys. At yun nga, isa pa to sa mga nahunt natin. Yun 2008 na semi hard to find. Hard to find na nga ata ito ngayon guys, no? BSP series 2008. Yan, napakaganda. So yan guys, hindi sinadya yan, talagang may nakita ako nito sa video yung mga ganito, minsan yung iba may cut pa nga dito, halos kalahati. So mga typical error na machine error yan. At yan guys, napakagandang error niyan. Buti na lang at medyo, yun nga lang, medyo hindi ganun siya kawak. Siguro nung bagong labas to, ang ganda sana, so nasama na sa circulation. Pero at least kahit pa paano, masaya na ako nito dahil meron akong coins na ganito. Okay. So marami pa yan guys, marami pa yan. Medyo ito yun, medyo marami pa tayo yung mga yung mga iba't iba pang klase mga error. Pero mostly lang kasi dyan hindi man na masyadong rare. Ito guys, ngayon yung sinasabi ko sa inyo guys na non-magnetic non-magnetic siya, na wala siyang mint mark, at the same time year kung kailan siya na minted. Ayan. Pero mababanaan pa yung Republika ng Pilipinas. At yung mukha ni Dr. Jose Rizal, pero yung kanyang script ng pangalan na Jose Rizal wala na rin script, no? So missing script to, no? Hindi naman natin pwedeng masabi na extract from blank planchet ito, dahil lumabas naman ang mukha ng ating bayani at yung 1 peso. Although ang mga nawala lang yung mint mark tsaka yung 1 peso na script, same time yung year. Pero pagdating mo naman sa likod, ayan, at the same time minagnet ko na siya, at siya ay hindi na mamagnet guys. So ngayon maguguluhan nito si numista, no? Paano mo ngayon ito mate-trace ngayon guys, kung anong year na coins ito, medyo rare na rin para sa akin. Medyo rare itong coins na ito. So paano mo i-evaluate itong coins na ito pagka ganito ang condition? Ayan. So pag may nakita kayong ganito, so may nakita ako sa sa eBay at saka dun sa sa carousel, naabot na rin ng 9,000 yung ganito Kita pa yung script nun, samantalang ito guys, medyo yung script na year minted niya, tsaka yung yung nakikita pa. Sa kanya maliit lang, parang yung dito lang sa mukha. Hindi katulad nito, halos muntik ng halos mabura lahat. So yan guys, so yan yung sinasabi ko sa inyo, sorpresa ko na error coins ng BSP series na magnetic na nahan ko, na halos ang inilabas naman ng BSP nito merong mint mark at the same time yung year. Pero itong coins ko na ito, no, walang mint mark, at the same time hindi mo malaman kung anong year. So yun guys, at napakaganda nitong collection na to. So kung may mga
meron kayong ika nga mapapadaan sa inyo na ganitong coins, huwag nyong baliwalain, lalo na doon sa mga bago ha guys. Napaka-importante nitong coins na to. Ayan. At yan ay isa sa mga ika nga pinagkakaingatan din ng mga ibang coin collectors. Alright. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. At I hope nagkaroon na naman kayo ng konting kaalaman. At nakapagbigay ako ng konting kasiyahan. At the same time, huwag yung kalilimutang mag-follow, like, share, at subscribe ng ating YouTube channel. Same time, yung background natin kanina, yung ating support lang. At yun po yung aking mga sample ng aking mga parody songs. At enjoy lang po tayong lahat, and God bless. Don't forget to subscribe mga kaapunte. Bye bye. See you again on my next